sarili mo, hindi mo na pinapabayaan ang pag-aaral mo. Husayan mo ha. Opo. Galingan mo lagi. I will make it proud. Yes. I will make it proud. I'm already proud of you. Every morning, bagong araw na naman para magsikap. Hindi man lagi madali, pero alam kong may dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Bilang Public Relations Officer 3 ng Boy Scouts of the Philippines, iba-iba ang ginagawa ko sa trabaho. Minsan nasa office ako, gumagawa ng press release, feature stories at official communications. Minsan naman nasa field ako para mag-cover ng scouting activities, kumukuha ng photos at videos, gumagawa ng social media content, at tumutulong sa pagpopromote ng mga programa at proyekto ng Boy Scouts of the Philippines. Nakikipag-coordinate rin ako sa media, partners at iba't ibang stakeholders para mas marami pang maabot at ma-inspire sa scouting. Busy, minsan nakakapagod, pero bawat trabaho ko ay may purpose. Dahil sa bawat araw na nagsisikap ako, alam kong may pamilya akong natutulungan. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, iba pa rin talaga ang feeling kapag nakakauwi ka sa bahay. Dito ko naalala kung bakit sulit ang lahat ng pagod. Isa nga pala sa mga paborito kong partner sa merienda ay ang Del Monte Pineapple Juice. Ang sarap niya talagang pampalamig at pampawalan ng pagod habang nagtatrabaho. Refreshing na, perfect pa habang nagpapahinga at nagre-recharge. Ngayon, ikukwento ko naman sa inyo kung bakit napakalapit sa puso ko ng hashtag na pusong breadwinner ng Del Monte Juice. As a panganay, alam ko namang darating sa punto na ako ang magiging breadwinner ng family namin. Noong 11 years old pa lang ako, isa talaga sa mga taong hinahangaan ko ay si Meme Vice Ganda. Hindi lang dahil napapatawa niya ako, kundi dahil sa kwento ng buhay niya. Kung paano niya pinili magsika para mabigyan niya ng magandang buhay ang family niya. Doon ko sinabi sa sarili, balang araw, ko rin magawa yun para sa family ko. Nagsumikap talaga ako mag-aral. Lahat ng puyat, pagod, at sakripisyo ay naging worth it naman. Dahil nakapagtapos ako ng cum laude noong 2018. Alam niya yun, kasi nung pumunta siya sa bahay, sinabi kong running for cum laude ako and sinabi ko talaga sa kanya na I will make you proud. Nagawa ko naman siya. Pagkatapos no, nagsimula na akong magtrabaho sa Boy Scouts of the Philippines as Administrative Officer 1 noong 2020. Noong 2023, napromote ako bilang Public Relations Officer 2, samantalang napromote naman ako bilang Public Relations Officer 3 noong 2024. Pero bilang breadwinner, alam kong hindi naman sapat ang isang source of income. Kaya bukod sa full-time job ko sa Boy Scouts of the Philippines, gumagawa rin ako ng content sa social media, nagpo-promote ng mga products, establishment, restaurants, at nag-affiliate ng iba't ibang products sa TikTok para magkaroon ng extra income. Bawat campaign, bawat content, at bawat ganap, at bawat opportunities na dumarating sa akin, pinaghihirapan ko talaga and pinag-effortan ko dahil alam kong malaking tulong ito sa family ko. Unti-unti, nakikita ko yung bunga na lahat ng pagsusumikap ko. Naparenovate ko na unti-unti yung bahay namin. Meme, hindi na siya kagaya ng dating bahay na napuntahan nyo. Ibang-iba na siya sa ngayon. Naka-tiles na siya. Maganda na yung bahay. Pintura at kisame na lang kulang talaga doon. Yun na lang po talaga. Pero plano ko na yun soon na mapakisamehan and mapapintura. Plano ko na. Isa naman yun sa mga plano ko para mapa-fully renovate na talaga. And nakatulong na din po ako sa mga gastusin sa family namin and sa mga ngailangan namin sa araw-araw sa bahay. Higit sa lahat, natutulungan ko rin ang mga kapatid ko sa mga gastusin nila sa pag-aaral. Yung isa ay 4th year marine engineering student sa Magsaysay Maritime Academy. Graduating na po, nag-OJT na siya. Yung isa naman ay kumuha ng BSBA in Financial Management sa PUP Manila. Graduating na rin po this year. And last but not least, yung bunso naming kapatid, yun na lang yung matitirang mag-aaral. First year senior high school sa Cavite. Hindi naging madali ang lahat bilang isang breadwinner. Maraming puyat, maraming sakripisyo, maraming luha, maraming pagod po at maraming pagkakataong kailangang unahin ang pamilya kaysa sa gusto ko para sa sarili ko. Sa tuwing nakikita kong unti-unti namin natutupad yung pangarap namin at pangarap ko sa kanila, nawawala lahat ng pagod. Isang tao mang gusto kong pasalamatan sa journey na to, yun ay si Meme Vice Ganda. To be honest po, hindi niya po ako scholar, kagaya ng naiisip nyo. Pero isa lang siya sa mga inspirasyon ko kung bakit ako nandito sa lugar kong ito ngayon. Kung nasa man ako. Year niya simula 2009,
Elementary student pa lang ako noon. Hanggang sa nag-aaral na ako, nag-high school, nag-college, nakagraduate, naging cum laude, nagkatrabaho. Sa magkaroon ako ng career na gusto ko ngayon and ma-promote sa career na tinatahak. Naging breadwinner ng pamilya namin. Hindi nawala ang pagka-idol ko sa kanya, ang paghanga ko at pagiging inspirasyon ko na nakuha mula sa kanya. Kasi siya artista para sa akin. Siyang buhay na patunay na kayang baguhin ng sipag, tiyaga at pagmamahal sa pamilya ang takbo ng buhay. Tuwing napapagod ako kapag gusto ko na sumuko, pinapanood ko lang siya and at the same time, nagkakaroon pa rin ako ng time para mag-fangirl sa kanya. At higit sa lahat, ang pinaghugutan ko ng strength ay naalala ko yung mga kwento niya sa life. Kaya niya nga lampasan yung mga napagdaanan niya sa buhay. Siyempre, kaya ko rin, diba? Para maiyaw ng pamilya ko. Sasabi kong malaki talaga yung ambag ni Meme Vice sa buhay ko. Hindi niya alam, pero naging inspirasyon ko siya sa lahat ng naging decision ko sa buhay. Sa bawat decision ko, pinili ko magsumika, huwag sumuko sa buhay. Dahil sabi niya nga, laban lang palagi. Ganon. Kaya kung sakaling mapanood mo man to, gusto ko sabihin sa'yo, maraming salamat ma for the inspiration since day one. Salamat kasi naging inspirasyon ko ng isang fangirl na nangarap din mabigyan ng magandang buhay ang family niya. Dahil sa kwento mo, mas naniwala akong posible rin pala yun. Kaya nga na nasabi ko sa'yo noon at sasabihin ko hanggang ngayon, I will always make you proud, ma. At para sa lahat ng kapwa ko breadwinners, gusto ko sabihin sa inyo na laban lang tayo palagi, guys. Proud na proud ako sa ating lahat. Kaya natin to. Wala tayong papagdaan ng hindi kakayanin. Hindi man madali ang laban, tandaan nyo na bawat overtime natin sa trabaho, bawat sakripisyo sa lahat ng ganap, bawat pagod at bawat luha ay may katumbas na pangarap na unti-unting natutupad at nabubuo. Tuloy tayong lumaban at sana balang araw, tulad na naging inspirasyon natin ang ibang tao, tayo rin ang maging inspirasyon ng iba. Mabuhay mga breadwinner! Happy pusong breadwinner!